Buti na lang talaga Friday na, 'Pag Friday kasi hindi gano'n kadami yung production namin sa store and hindi gano'n kadami yung pa-order ko. So samahan niyo ako, sa wakas nakapag-bakery vlog din tayo. At napapansin ko lang pinapanood niyo yung bakery vlog kapagka may voice over kaysa dun sa may background music lang. Kaya ito, magvo-voice over tayo and para naman may sasabihin ako, sagutin na natin yung kadalasang questions nyo pagka magtatayo ng bakery. Paalala lang, ang bakery ay hindi katulad ng home baking. Mahirap siya, mabigat na trabaho. So kadalasan tinatanong sa akin, paano daw mapapadali yung production? Depende kasi yan. Depende yan sa range nung production nyo, kung gaano nakalaki yung gusto nyong itayo. Ako kasi, small time lang naman to. Maliit na bake shop lang yung akin. And kadalasan, ako lang yung gumagawa. Meron akong assistant pero hindi siya marunong mag-bake. Ang ginagawa niya, taga-halo, taga-portion, taga-luto ng palaman. Pero kadalasan, ako lang talaga. So, pagka one-man team ka lang, nagsisimula ka pa lang, pinakamagandang gawin mo dyan is maliit lang talaga yung area mo, yung workstation mo. Pagbaba mo, nandun na yung mga ingredients, pagtalikod mo, nandyan na yung, basta nakalapit lang sa'yo lahat, yung mga utensils mo, yung ingredients, yung oven, hanggat maaari, nasa malapit lang. Para hindi ka ikot ng ikot. Paglaki kasi ng workstation mo, pagka magkakalayo yung ingredients, yung mga kadalasang ginagamit mong equipments, mga utensils, ay tatagal. Oo, nakakakain pa siya ng time. Tandaan nyo na ang pinakakailangan nyong tipidin sa production ay yung oras nyo. Hanggat maaari ipagsiksikan nyo, kung kaya lang naman ha, yung kaya nyong gawin sa maikling oras. Oo. Kaya kung mapapansin nyo dyan, sabay-sabay talaga lahat ng ginagawa ko. Nagtitimpla ko ng bars, nagtitimpla ko ng braso de Mercedes, nagtitimpla ko ng dough ng pang toasted siopaw. Kasi kapag hindi ko yan sinabay-sabay, malilate ako dun sa pick up ng order. Oo, order yan lahat. Kung kayang pagsabay-sabayin, kayanin. Kasi kapag ka masyadong matagal, isipin mo, kung 20 minutes ka naggagawa ng braso de Mercedes, 1 hour kang gagawa ng toasted siopaw, ang laki ng time na makakain kung pwede mo naman halos pagsabay-sabayin. Okay? Number 2, para magawa mo mapagsabay-sabay yung mga kailangan mong gawin, kailangan mo ng equipments. So, para sa mga dough ko, gumagamit ako ng spiral. Para sa cookies, gumagamit lang ako ng KitchenAid or kaya ng planetary mixer. Sa mga icing, mga buttercream or kahit anong frosting, gumagamit ako ng KitchenAid ko na stand mixer. Sabi ko nga sa inyo, dito rin ako nahihirapan dun sa pagsasalang kasi kinukulang na ako ng oven. So, nagdagdag ako ng oven. Kaya, ayan, medyo magaan-gaan na, medyo mas mabilis na akong mag-bake. And yun yung mga signs na kailangan mo na mag-upgrade or kaya magdagdag ng equipments. Kapag ka nararamdaman mong, ay, medyo nadidelay na ako sa ganito, marami nang nakatenga na kailangang isalang, kailangan akong i-mix, hindi ko ma-mix kasi may nakasalang pa sa mixer, yun yung time na kailangan mo na mag-upgrade or kaya magdagdag. Kasi pagka hindi lalaki yung production mo. And yung katawan natin, alam mo, ang galing eh. Kasi dati hindi rin naman ako nakakapag-bake ng ganito yung mga 16 years ago. 16 years ago, kaunti lang din yung kaya kong i-bake, mga 3 kilos, 4 kilos. Pero habang tumatagal, habang nasasanay akong mag-bake, padami ng padami yung kaya kong i-bake sa loob ng 2 oras. Itong ginagawa kong to, nasa 2 oras lang to. Kasi tignan nyo yung egg pie. Yung egg pie kasi 2 hours ko siyang binibake, nakasalang pa siya. So, ibig sabihin, 2 hours pa lang ako nagbe-bake niyan. So, itong ginagawa ko dito ngayon ay nagtitimpla ko ng palaman ng empanada. Tinimplahan ko lang yan, tapos yung assistant ko na yung maghahalo. Then, makakapag-proceed na ulit ako dun sa kailangan kong gawin. Yung gumagawa ko ng eclair. Yun, kaya malaking tulong sa akin yung maraming mixer, maraming oven, kasi kahit mag-isa lang ako, marami ako nagagawa. Kasi sanay na ako. Kaya dun tayo sa number 3. Lagi ko tong sinasabi na kung magtatayo ka ng bakery, kailangan mong matutong mag-bake. Hindi pwedeng iaasa mo siya sa baker, sa mga tauhan mo. Mahirap humanap ng baker, oo. And kung makahanap ka man, hindi mo alam kung gaano katagal or maayos ba yung makukuha mong baker. Kaya bago ka magtayo ng bakery, mag-aral ka muna. Galingan mo muna, oo. Para ikaw mismo yung magseset ng standard ng mga tinapay mo, ng pastries mo, or ng cakes man yan, dun sa mga baker mo. Ikaw yung magtuturo sa kanila kung anong dapat itsura, anong dapat lasa, or timpla. I mean, pwede naman. Kaya lang, again, mahirap humanap ng baker na maayos. Hindi naman sa pangaano, pero kahit ako, hirap na hirap ako.
alam ko na hindi nakakaganda 'tong ginagawa ko. Yung araw-araw akong puyat, araw-araw kang pagod, 'di ba, ang dami-dami mong ginagawa. Itong ginagawa ko nitong production ko na 'to, Friday nga, so kaunti lang 'to kaya may time akong maglipat-lipat ng camera, magtutok-tutok, 'di ba? Pero mas malala yung ginagawa ko dito araw-araw, Monday to Thursday. Minsan pa may natatanggap pa akong ayan, nagbe-breads ako, nagba-bars ako, lahat ng pastries ko. May matatanggap pa ako order ng mga cake, oo, dun ako nahihirapan kapagka isasabay ko yung cake dito sa production ko kasi wala, nakakatamad mag-cake talaga kapagka nagpa-production ka, yung mga magagandang cake, Kasi itong nakikita niyo, hindi lang naman 'to yung ginagawa talaga, eh, meron pa 'tong prep. Kung nakita niyo kanina nagluto ako ng palaman ng empanada, kasi hindi ko na-defrost yung ano, yung karne. So, nahuli ko siyang lutuin pero yung toasted siopaw nakaluto ako ng maaga. Again, hindi lang ito yung ginagawa, hindi ka lang magbe-bake, marami ka pang gagawing iba. So, mabigat na trabaho talaga yung pagbe-bakery. Hindi ko alam bakit naging pangarap 'to ng madami. Siguro kasi before, ang daming bakery sa mga barangay-barangay, 'di ba? So, ewan ko 'pag nakakaipon, gusto talaga ng tao, magbe-bakery ako. Tas later on, pagka nakita na nila na gano'n kahirap, gano'n kapuyat, gano'n nakakapagod, bumibitaw kaagad. So, bago kayo mag-invest ng pera, ng time, ng pag-asa, ay kapain niyo muna para hindi sayang. Sayang kasi. Eto yung tip number 4 natin. And ang laki ng matitipid mo sa time, sa mga error kapagka ginamit mo 'to. Lahat ng ingredients mo, ng recipe mo, gawin mong naka-grams ng by weight, kahit yung liquid. Ang laki ng matitipid mong time kapagka nagtatakal ka ng isahan, tinitimbang mo lang kaysa yung nagka-cups ka. And alam mo kasi kapagka maramihan, sa una kasi, kunyari yung small batch mong recipe na naka-cups, hindi mo mararamdaman yung error doon kung may magsosobra ng 5 grams, 10 grams, hindi masyadong makakaapekto doon sa final output mo. Pero kapag ka dinlakihan mo na yung batch, and habang nagtatakal ka, palaki ng palaki yung difference ng kamarina, ng liquid, diba? Makakaapekto na yun. Oo, pwede na mag-fail yung ginagawa mo o yung binibake mo. Sayang. Natatawa ako dito sa itsura ko dito kasi nare-realize ko, grabe, ang lakas ng loob kong mag-video-video ng ganito. Sobrang haggard ko. Pero sanay na naman kayo, oo. Kahit ano itsura ko, ganyan talaga. Malupit kung nakaayos ako, tas ganito yung ginagawa ko, di ba? Ayan nyo, konting ligo lang yan, aayos din yan. Ayan yun na. And isa sa pinaka-importante to, yung last natin. Kapag magtatayo ka ng bakery, importante yung location. Do'n kayo magbe-base sa location nyo kung anong klaseng paninda yung gagawin nyo, kung anong klaseng pastries, kung anong klaseng breads or cakes. Kasi mamaya, nagtayo ka ng bakery sa mga barangay. Tapos, ang gusto mong gawin is mga croissant, mga illuminated pastries, mga sourdough, walang bibili. Oo, kasi ang ine-expect ng mga taga-barangay is yung mga tagti 10, 15. Naalala ko, nung may bakery pa ako dito sa barangay namin, ang binibake ko lang is mga tagti 10 pesos, 15, 20, 25, pinakamahal na yung 30. And nauubos siya. Kapag ka nagpresyo ka dito ng tago 100, 120 pesos each, ay magrereklamo na yung mga tao or hindi ka na talaga papansinin. Kasi, market, know your market. Makakapaggawa ka ng mga ganun kung ang location mo is yung mga pang-alta, oo, nasa business area. Yun, yung mga tao dun, afford na afford yun. Yung range ng bakery ko, nung bake shop ko, ay middle lang. Katulad ng price range na sinabi ko kanina, kaya siyang bili ng estudyante, kaya siyang bili ng pangkaraniwang tao, mga nag-oopisina sa gobyerno, mga ganon, since hindi kalaki yung sa hindi, kahit sino kaya siyang bilhin, oo. Pero kadalasan, halo-halo talaga yung nabili sa'kin dito. Nabili dito yung mga doktor, kadalasan mga suki ko pagka mga cakes, mga doktor, mga nurse, mga kung sino-sino, oo. Kasi dun tayo sa pinaka-importante din, kailangan masarap yung paninda mo, oo, consistent. And alam mo, magagawa mo yan kapagka nagte-take ka ng pride dun sa mga ilalabas mong paninda. Hangga't maaari, wag ka maglalabas ng paninda na hindi pasado sa panlasa mo. Oo, syempre malalasahan mo naman yan kung masarap, kung hindi, 'di ba? Mapapansin nyo, bumalik ako sa empanada. Hindi ko na napakita lahat ng ginawa ko. Meron pa yung mga muffins, meron pa yung ibang bars. Kaya lang hindi ko na napakita kasi nga ay sagsagan. Pero madami yan.
yung iba, yung mga tinapay, sila na yung tumatapos niyan, yung mga assistant ko na yung tindera, sila na lahat yung tumatapos kaya nababawasan yung gawain ko. So bumalik ako sa empanada kasi may order din 'to. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Thank you, bye-bye.